ang talaga namang action man, Sure. Mr. Rice. Sure. Pero kung hindi nyo po na itatanong, halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito, galing po sa kanya, walang iba, House Speaker Martin Romualdez. Ang pagtulong sa mga tao, ganyan ba kaliit ang tingin nyo sa mga Pilipino? 5,000 lang? Ganyan lang ba kaliit ang tingin nyo sa mga Pilipino? Bago kayo mamigay ng tulong, kailangan muna utuin nyo. Putragis kayong mga buhaya kayo. Diba? Kung mamimigay kayo ng tulong, mamigay kayo ng tulong. Huwag yung uutuin nyo pa ang mga tao. Alam niyo mga kababayan, isa lang ho yan sa napakaraming problema sa pamimigay ng ayuda ng administrasyon na to. Una sa lahat, wala hong ambag sa ekonomiya ang ginagawa hong pamimigay ng ayuda na yan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Pangalawa, inaako ho nila ang dating pinapalabas ho nila sa sambayan ng Pilipino. Naghahaling sa bulsa nila ang mga ayudang pinamimigay nila sa mga serbisyo fair, pagka bumibisita itong si Tambalustros sa iba't ibang lugar sa ating bansa, inaako ho nila. Pinapalabas ho nila sa sambayan ng Pilipino. Salamat, Speaker Martin Tambalustros Romualdez, sa ayudang daladala nyo. Anak ng tetang garapata. Ayun na nga mga kababayan, shoutout ho muna natin itong si Mr. Real Talker. Palakpakan mo. Long time long time. Matagal ho natin di nagagawa ng reaction video na isasali sa ating mga video itong si Mr. Real Talker. No? Ano rin ho yan, DDS yan. Matagal na rin hong gumagawa ng content sa social media yan si Mr. Real Talker. Mahusay din ho yan. Pero bago natin umpisahan yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang sena ho natin dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo po ang pinakaunang makakita pagka meron tayong bagong upload. Yung second channel natin, nasa comment section. Kung sakaling magurgurang PH update, at least madali nyo pa rin hong makikita ang ating mga reaction video. Mag-subscribe lang ho kayo. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho muna natin ang ating reaction video dito kay Mr. Real Talker. Tapos, lipat ho tayo dito kay Manang Aimee. No? Yan na nga ba sinasabi natin. Parang yung pamamangka sa dalawang ilog nitong si Senator Aimee Marcos, tuloy-tuloy lang ho talagang habang papalapit ang 2025 midterm election, ang pamamangka nitong si Senator Aimee, talaga hong hindi na ho niya maitatago. Sinama ka na nga ng kapatid mo sa lineup ng alyansang Bagong Pilipinas. Ngayon, magi-independent ka din kagaya nitong si Ping Lacson. Ramdam nyo kasi, alam nyo ang panawagan ng sambayan ng Pilipino kahit sa social media, kahit sa mga lugar na pinupuntahan nyo. Nandiyan ang datos, nandiyan ang panawagan ng ating mga kababayan na hindi natutugunan ng kapatid mong bangag. Yun lang ho yun. Kaya kung sakali ho kasi lahat ng partido na nakiapid dito sa administrasyon ni Marcos Jr., kasama ho yan sa sisingilin ng sambayan ng Pilipino pagdating ng panahon. Ngayon, itong mga tumatakbo na to bilang independent, pwede nilang sabihin na, guest candidate lang naman ako parehas lang kami ng nitong si Marcos Jr., yung aking prinsipyo at paninindigan, yun lang ang naging basihan, kaya niya ako sinama sa lineup niya. Pero wala akong partidong kinalulooban. Ayun na nga mga kababayan, unahan muna natin bago itong si Senator Aimee. Baka mababaran natin itong si Senator Aimee, di natin mapakinggan itong si Mr. Real Talker. Okay, game? Mas nasigaw, mas mataas ang bigay! Nako po! Kong AJ, ikaw na bahala doon Sabi ni Kong Brian, pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Diba? Uulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat! Parang mahina. Gusto ho kasi nilang tapatan yung intensity nitong si JJ Suarez nung ipinakilala itong si Tambalustros nung serbisyo fair. At gusto ho nilang tapatan yung sigaw nitong si Luistro nung ipinakilala naman ho nitong si Luistro, itong si Tambalustros sa kanyang mga nasasakupan. Ito naman ho ngayon, sa Cavite tayo. Sa mga rebelya. Ayun, gusto ho nilang tapatan yung mga congressman na yun. Okay, tapatan nyo. Ano yata yung pinakamalungkot na tatanggap ng 5,000 ang napuntahan ko? Kung kailan nandyan pa ang aming boss, si Speaker, saka naman kayo malungkot. Boss!
Boss ho nila si Tambaluslos, anak ng toko. Napag-aalata kayo, mga brads. Boss nyo si Tambaluslos, imbis na boss nyo yung mga constituent nyo, yung mga bumuboto sa inyo. Ang boss ho nila itong si Tambaluslos. Grabe, no? Pangalawa sa pinaka... Ang dating itong si Tambaluslos, siya ho yung pangalawang presidente o di man ho kaya, siya ang presidente ng Pilipinas. Ang tawag nitong mga aso na to, nitong mga batang politiko kay Tambaluslos, boss, anak ng toko. Kakaloko. Ito na lang gagawin natin. Ang hindi sasagot, Oh, ang iuuwing bigas, luto na. naku po. Ang amin pong leader sa Kongreso, ang talaga namang action man, Sure. Mr. Rice. Sure. Mr. Pero kung hindi nyo po na itatanong, halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito, galing po sa kanya, walang iba, House Speaker Martin Romualdez. But, Okay, game. Mr. Real Talker. Kamadahin mo na. Ikamada mo na tong mga... Okay, game. Ikamada mo na. sa ina niya, galing sa kanya. Diyos ko, tumataba na lang itong mga buhaya na to, pero ang utak, singkitid, singliit ng munggo. Mga pera nyo yan, Chong. Diba? Nakakatawa naman kayo. Grabe mga lods, no? Parang inaalipin nila ang mga tao. Diba? Ginagawa na nila ngayong game show. Ang pagtulong sa mga tao. Ganyan ba kaliit ang tingin nyo sa mga Pilipino? 5,000 lang? Ganyan lang ba kaliit ang tingin nyo sa mga Pilipino? Bago kayo mamigay ng tulong, kailangan muna utuin nyo. Putragis kayong mga buhaya kayo. Diba? Kung mamimigay kayo ng tulong, mamigay kayo ng tulong. Huwag yung uutuin nyo pa ang mga tao. At gagamitin nyo pa yung mga pangalan nyo. Yun ang problema dito sa administrasyon na to. Ginawa na ho nilang libangan yung pagka meron silang pinuntahang isang lugar, dapat maghiyawan at magsigawan at sambahin ho muna nila yung mga politikong mag-aabot sa kanila ng 2,000, 3,000. Eh, dito sa ano na to, 5,000 ho ang ipamimigay nitong mga aso ni Tambaluslos sa kanilang mga dinatnan dyan sa Cavite. Nakakalungkot itong isipin na talagang pati yung pera ng sambayan ng Pilipino, galing naman talaga sa kaban ng sambayanan yan yung pinamimigay nila na yan. Ang kinasasakit lang ho ng loob nitong si Mr. Real Talker at tayo dito sa PH Update, yung pang-uuto at yung gusto ho nilang palabasin na yung pinamimigay nila na yan, galing dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Diba? Kahit pero ano ho, mga kababayan, nanonood lang ang sambayan ng Pilipino. Alam ho nila, naiintindihan ho nila kung anong nangyayari ngayong mga panahon na to. At kung meron human kayong kamag-anak na nakakadalo sa mga ganyang klaseng pagtitipon, ito ho lagi natin sinasabi dito sa PH Update, kung sino yung pinakamalaki ang bigay, kung sino yung pinaka nag-e-epal ngayong mga panahon na to, at wala naman tayong nakikitang resulta sa kanilang mga trabaho diyan sa House of Representatives, maliban diyan sa Quad Committee at pagbanat sa mga Duterte, wala ho tayong nakikitang kapaki-pakinabang na ginagawa nitong mga politiko na to. Sila ho dapat ang hindi natin iboto sa papalapit na 2025 midterm election. Hayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang napaka-ikling mensahe nitong si Senator Amy Marcos. Magbabasa lang naman ho ng script dito sa Sen Amy, tapos magbigay ho tayo ng reaction. Actually, pagbigay na tayo dito, kagaya lang naman to kay Ping Lacson alam ho kasi nila nararamdam ho nila itong administrasyon na to ang trajectory ho talaga nito pababa na. Kumbaga noong hindi pa nag-umpisa ang administrasyon, panahon pa lang ng kampanya, yun ang pinaka-peak nitong si Marcos Jr. Pero after ho ng election, hindi ho nila na-maintain yung momentum nila na mahal sila ng sambayan ng Pilipino. Bagkus ang nakikita ho natin, pagkatapos ng election at binira ho nila itong mga Duterte, nag-start na ho ang kanilang trajectory, pababa na ho. Kaya itong mga politiko na to na dumidistansya dito sa mga partido na to, dito sa nakipag-alyansa kay Marcos Jr., ramdam ho nila na nagmamasid ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho kasi natin madadaya ang mga survey na naglalabasan. Maliban na lang yung mga binabayaran ni Tamba at nitong si Lisa Smugs. Pakinggan ho natin itong si Senator Amy Marcos. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya
at Wow. naisama pa sa alyansa. Mm. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Pilit. Sa totoo lang, bago pa mangyari ang lahat ng ito, talagang yung pilit na pag-intindi namin. Kaso hindi ho talaga namin mabigyan ng mabigyan ng excuse ba, no? Hindi ka namin mabigyan ng katuwiran sa mga nangyayaring ito. Pagpalagay natin yun, bigay namin sa iyo yun. No, talagang kahit papaano dumidistansya ka kagaya ng ginawa mo na yan. Pagdistansya yan sa administrasyon ni Marcos Jr. Dahil alam nyo ho, marami hong hindi natutuwa sa mga pinagagawa ng kapatid nyo. Ito ang matindi dito. Pisano natin dito, ha? Okay? Kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Okay, game. Umpisahan ho natin doon sa banat nitong si Senator Amy Marcos. Nagpapasalamat ho siya sa kanyang kapatid dahil naisama pa siya dito sa lineup ng administrasyon sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. At sa kabila na daw ng kalupitan ng marami sa ating mga kababayan na binabanatan tong administrasyon to. Sana imbis na batikusin nitong mga magkakapatid na to, itong magkakapamilya na to, yung mga hinaing ng sambayan ng Pilipino, imbis na banatan nyo ho ng ganyan, ang gawin nyo ho, Senator Amy, pakinggan nyo ho at tugunan ang mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Kasi kaya naman umiiyak ngayon yung mga kababayan natin dahil yung hong serbisyo na inaasahan ng sambayan ng Pilipino nung ilinuklok yang si Marcos Jr. dyan sa Malacanang, nung pinili ng ating mga kababayan itong si Marcos Jr., hindi ho ito ang kanilang inaasahang resulta. Yun ho yun. Kaya kung ngayon nakakaranas ho ang iyong kapatid ng katakot-takot na pagbatigo sa ating mga kababayan, ganun ho talaga, no? Wala ho tayong magagawa doon. Nagsinungaling ho yung kapatid nyo eh. Hindi ho tinupad ni Marcos Jr. ang kanyang mga pinangako noong panahon ng kampanya. Yun ho talaga ang nangyari doon. Ay na nga mga kababayan, kagaya ng ginawa nitong si Senator Ping Lacson, dumistansya na rin ho itong si Senator Amy dito sa mga partidong nakayapid dito kay Marcos Jr. At least meron ho sila kahit papaano kung sakaling magkagulo at mag-alsang sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to, meron pa rin ho silang maiikutan ika nga. Wala, hindi kami kasama dyan. Kapatid ko lang naman kaya naisama ako dyan, pero wala akong partido. Kumbaga, konsiderasyon lang nangyari dyan. Pero kahit na anong mangyari, tandaan nyo ho mga kababayan, lahat ng individual na sumama sa partido nitong si Marcos Jr., wag ho nating kalimutan. Yan ho ang tunay na mga pahirap
sa ating bayan. Ito, balik ko tayo dito sa dito kay Suarez. Pakinggan ho natin itong matrix na ibinida nitong si JJ Suarez. Ang trajectory ho talaga ng hearing nila dyan sa House of Representatives, papunta ho talaga dito sa mga Duterte. Na kay Michael Yang na tayo ngayon. Pagkatapos ho nitong si Michael Yang, papunta na ho yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kasi yan Presidential Advisor on Chinese something ni Tatay Digong. Ganun ho at ang binigay na itong si Michael Yang. So, pagka na-connecta ng direkta yan kay Michael Yang, papunta na ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ho talaga sa plano ang tuluyang pagdurog dito sa mga Duterte na to. Kaya kung ngayong mga panahon na to, nakikita nyo, wala tayong nakikitang progreso, puro korupsyon, puro ayudang binibigay netong mga tao na to. Ang tanong, bakit ho nila sinisiraan ng sobra-sobra itong mga Duterte? Bakit ayaw ho nilang makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte? Gayong noong panahon ng mga Duterte, kahit papaano, nakalasap ng katahimikan, seguridad ng ating mga kababayan sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, pakinggan ho natin, itong si JJ Suarez, itong si Kalbo. O yun, magpipresenta na ho siya. Game, Yes, game, JJ, you're recognized. Game, J. Thank you very much, Panatan mo, Mr. Jay. Chairman. May presentation pa talaga. Magandang gabi po malupit. sa ating lahat. I just want to make sure that, Mr. Chair, is our computer and slide ready? Naku, kailangan talagang ready. Mr. Chair, if I may? Mr. Chair, if I may. Yes, please proceed. The Quadcom was Yo. born out of a most interesting discovery. Wow! From the separate hearings of the Committees of Dangerous Drugs, Public Accounts, Human Rights, and Public Order and Safety. Mukhang may natisod po kami. Wow! Mukhang may koneksyon. Mukhang may natisod po kami. Ayun, yun na. Yan yung mga salitang hinahanap-hanap natin pagka nagsasalita yung Kalbo na yan. Game. At pare-pareho ang cast of characters. Wow. The criminal enterprise has penetrated us and has been operating with quiet. O yung corruption enterprise, yung ayuda enterprise, hindi pa ho ba tayo na-penetrate sa pamahalaan? Tanong ko lang kasi sa 3 taon ng administrasyon na to, wala pa ho silang flagship project na maipagmamalaki na naumpisahan o ginagawa o natapos sa administrasyon na to. Panahon ni Tatay Digong 3 taon, sunod-sunod na ho yan, build. Dito ho, hearing, Quadcom, Duterte. Kaya mag-ingat ho kayo kung sino yung mga maiingay na nag-aakusa sa mga Duterte na kung ano-ano, Ngayon, dito sa administrasyon na to, wala tayong nakikitang progreso. Meron ho tayong problema dyan. Tuloy, Suarez. Quiet impunity. And out of these operations that led to a monopoly of crimes, Wow. crimes such as human trafficking, kidnapping, Wow. prostitution, Sampahan niyo ng murder, kaso. love scams, crypto scams, at lahat na ng cyber crimes. Hindi lang po yan. Wow. Nagsimula na silang kamkamin ang lupa na dapat para sa Pilipino. We. Para sa Pilipino lamang. We. Gamit ang iba't ibang korporasyon at mga individual na mabanyagang pretending to be Filipinos Wow. sa pamamagitan ng pamemeke ng mga birth certificates at iba pang government IDs. This is a serious Okay lang sana yan, sir, kung di mo pinuri si Tatay Digong nung administrasyon niya. Okay lang ho sana yan kung di kayo nagpakaaso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nung mga panahon niya, binabanatan niyo siya ngayon lang kasi lumaki noon nyo, lumaki pa siya nyo dito sa administrasyon na to. Kaya todo himod kayo sa tumbong nitong si Marcos at nitong si Tambaloslos. Tuloy nyo lang, sir. threat to our national security and our sovereignty as a nation. Wow. As the investigations progress, there were corporations that kept surfacing with familiar names, names that have been tied to cases
controversial investigations in Wow. nature. Dahil po dito, we went into a deep dive into these corporations. Corporation. Are they really connected? Using open sources, documents from SEC, at mga records na naisumite sa iba't ibang committee na bumubuo ng Quadcom, we discovered a pattern, Wow, a pattern. partnership, an alliance Pattern na. Hindi ebidensya. Pattern lang yan. Kung may pattern, sampahan nyo na ng kaso. Nung nakita po namin ang pattern, sinundan po namin ito pataas. Wow. Wow. Ang mga Galing, korporasyon na ito stripped it of its Makabagbag. layers to Makabagbag get buhok. to the top and through it all. And we have discovered and identified at least two main actors or players in the issue of drugs, illegal activities associated with POGOs. Trabaho ni Trillanes yan, ha? Bakit mo kinuha? Hindi ba effective si Trillanes? Wala bang credibility kaya kayo tatrabaho? Anak ng tokwa. At ang dalawang aktor na ito, Inagawa ng tabaho si Trillanes. ipinakikilala ko po sa inyo, Oh. si Michael Yang at si Alan Lim. Oh. So lahat ng kriminalidad at illegal na droga isisisi natin kay Michael Matay, Alan Lim. Palakpakan. Anak ng toko. Yung Pogo operation sa Island Cove, kumusta na ho ba? Balita na ho natin dire-diretso pa rin yung mga Pogo operation na yun sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Di pa ho kasi tapos ang yung election. Pagkatapos na lang. Marami nang naisulat at nire-report at naging usap-usapan tungkol kay Michael Yang. Michael Yang has been linked to various controversies in the past. This includes, among others, his alleged involvement in the importation and proliferation of drugs into our country. Wow. Nadawit din po ang pangalan niya sa Pharmally. Si Wow. Michael Yang din po ay ang former Nadawit. Nadawit. economic advisor appointed by the former President Rodrigo Roa Duterte. Then, there is Wei Zhonglin, aka Alan Lim. Kagaya po ni Michael, he is no stranger to articles written about him and other controversies. According to reports, Alan Lim and Michael Yang are business partners in the drug trade. Sila Wow. po ay tahasang pinangalanan ni Colonel Asierto as being so. At sa kanya din po ang isa sa mga nauna Alam niyo ba kung sinong handler ni Asierto? Oh. Lahat ho ng nangyayari na yan, dyan sa na yan, babalik ho tayo doon sa pinuno ng lahat ng epal sa politikang Pilipino. Trililing. Trililing is the key, ika nga. Lahat ho, ICC, pag-connected dyan sa mga individual na yun sa ipinagbabawal ng drug. Trililing is the key, ika nga. Ngayon ho, ang ginagamit ho nitong mga na to, yung material nitong trililing. ng POGO sa ating bansa. In studying these individuals, napansin po natin that they use the same set of people and build multiple layers for their corporations. Wow. Layering, pero nabuko natin dahil sa pattern ng kanilang nominees. Oh. Para po Okay. madali natin maintindihan Sabi mo ang eh. presentation, pag nakita Galingan mo, nanonood si Tamba. Galingan mo. Dahil yan ang plano dyan sa Quadcom. Maidawit una itong si Spokes. Wala, hindi nila makita si Spokes. Alangan na mabaran nila si Spokes. Kakahanap kay Spokes, di ba? Una, magkukonekta kay Spokes papunta kay Tatay Diggs. Kasama yan, Lucky South 99, abogado yan. Spokesperson ni Digong, abogado ng Lucky South 99. Di ba? Ganun ang yung tatakbo dapat. Kaso hindi makonekta eh.
whirlwind lang talaga si abogado eh. Ngayon, di makita itong si Harry Roque. Anong ginawa nila? O, dito tayo kay Michael Yang tayo. Punta tayo dito kay anong tawag dito? Dito sa Asierto. Yan. Punta tayo ulit. Yung, kung ano yung mga litanya nitong si Trillanes, yan ho ngayon. Yan ang tawag ho dyan, Trillanes 2.0. Yang si yang si Suarez. Po natin ang kulay blue. Ito po ay umuugnay kay Michael Yang. At ang kulay pula naman po, yan naman po ay konektado kay Alan Lim. Next slide, please. Ang paulit-ulit na tao na associated kay Michael Yang ay ang mga sumusunod. Oh. Jason Uson, Gerald Cruz, Yukin Zeng. Kung ating pong matatandaan, hindi bago ang pangalan na Jason Uson at Gerald Cruz. Dahil nadawit na po ito, ang mga pangalan nila sa investigasyon ng Pharmally. Wow. Ayon sa mga nakita naming sources at documents, ang mga personality na ito Okay. So yung kay Lloyd Lau, kaya na ano siya na ang tawag doon na alam ko nahuli siya eh. 'Di ba? Convicted na ba siya? Kaya ilinatag 'yon para itong mga magiging hearing dito na makakaladkad yung Pharmally, mapakita nila. Tingnan niyo yung si Lau. Oh. 'Di ba? Na mugshot na. Oh, para magkaroon ng magkaroon ng bigat yung mga aligasyon nila dito sa hearing na to. Okay. Tuloy. ay lahat based in Davao. This is significant considering the connections of Michael Yang in Davao City, Wow. where he owns a very interesting property. At syempre, hindi natin pwede makalimutan ang mga kapatid ni Michael Yang. Recently po, lumutang Wow. ang panganay na si Yang Jianjin, also known as Tony Yang or Antonio Maestrado Lim. Welcome to the House of Representatives. Thieves. House of Representatives. At ang kapatid niyang si Yang Hongjiang. Ang magkapatid rin na Michael Yang at Hongjiang Yang ang may-ari ng DCLA Plaza at Yang Z Group Trading Company. Kamakailan lamang ay napag-alaman natin na nariyan din pala si Tony Lim. Davao City Los Amigos Plaza, DCLA, which was incorporated in 2011 in Davao City, is one of the first known businesses established by Michael Yang, connected to this complex web of corporations that are involved in the proliferation of criminal activities in the Philippines. Sa affidavit na isinumite ni Arturo Las Cañas sa ICC, base sa mga reports, ay itong DCLA Plaza ay Okay, narinig niyo ho ba yun? Iba lang ho ang nagbabasa pero script ho yan ni Trililing. Wala na ho kasi credibility ang si Trililing kaya dapat yang si Suarez ang magsasalita dyan. ay ginagamit lamang bilang front ni Michael Yang to conduct his illegal activities. Wow. Dito daw labas-pasok ang mga drug couriers. Ang Yang Z Group Trading Company naman po ay isang korporasyon din na pagmamayari ni Hong Jiang Yang at Michael Yang na sangkot sa mga illegal importation ng mga iba't ibang mga goods. Puntahan naman natin si Yang Jianjin o si Antonio Maestrado Lim. Si Tony Yang is the eldest brother among the Yang brothers. Siya daw ang totoong mastermind at architect sa lahat ng operasyon ng criminal syndicate ng Yang brothers.
dito sa ating bansa. Eh, di Tony wow. Yang is based in Cagayan de Oro where he owns multiple businesses katulad ng Yangtze Hotel, dating Pogo Hub, at ang Philippine Sanja Steel Corporation na involved sa rice smuggling at human trafficking. Siya din ang presidente at incorporator ng Oroan Incorporated, isang service provider for Shongwei Technologies na pagmamay-ari ni Alan Lim. Si Tony Yang din ang may-ari ng Alwana Business Park where several unlawful activities have been reported. Nung nahuli si Tony Yang, may dala-dala po yang 1.4 million pesos in cash at mga iba't ibang lisensya for firearms. Gusto ko pong bigyang pugay ang PAOK TF. Congratulations po sa inyong paghuli kay Tony Yang. Tulad po ni Michael Yang, it would appear from reports that we have gathered in previous investigations that Alan Lin has a select number of associates whose names constantly and consistently appear in corporations that are owned by him or we have observed are actually connected to him. The most obvious figure in this network of companies of Alan Lim has built is his wife, Rose Nono Lin. Sinundan namin si Rose Lin, follow the trail kumbaga, at isa siya na nagko-connect kay Michael Yang at Alan Lim. This is Ano ho rin ho na, script din ho ni ano yan. Nitong si Lisa Fontiveros, yung nonolin na yan. Matagal na rin ho natin naririnig yung pangalan na yan. Tuloy mo lang, Suarez. a known fact. At makikita po natin mamaya that Reyes Nonolin is an incorporator of at least 8 companies where Michael Yang is involved in, such as Piley Estate Group, formerly known as Piley Holdings, Philippine Full Wind Group of Companies. Ang entry point niya sa Pogo ay ang Shongwei Technology. Kung mapapansin niyo po, kapag binaliktad po natin yung pangalan na Shongwei, this is the Chinese name of Wei Zhonglin, aka Alan Lim. Now, what Palakpakan ho natin to si Suarez. Mahilig pala sa baliktaran to. Naman to ako. Galing ka pala sa baliktaran, sir, ha? is Shongwei Technology? Shongwei is a POGO which was registered as a Philippine corporation in 2016. Isa po ito sa mapangunahing POGO sa ating bansa. While Alan Lim does not appear as a director or shareholder of Shongwei, in any of his corporate records, the Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, reported that Alan Lim, using his identity as Lin Weizhong, served as chairman of this corporation. Shongwei service providers include Brick Hearts, Turquoise Diamond Technology Corporation, Shidaikeki Technology Corporation, and Orowan Incorporated. As previously reported, Shongwei and Brick Hearts shared the same email address. While this alone seems inconsequential, circumstances would show that Shongwei is part of the network of companies belonging to Yang and Lim, which is involved in illegal activities in our country. In fact, it has been reported that Shongwei was involved in 5 of the 7 kidnapping cases reported by Colonel Rodolfo Castil Jr., the Philippine National Police Anti-Kidnapping Group. Ngayon,
balikan po natin ang ating paghihimay sa korporasyon ni Michael Yang at Alan Lim. Here we can see that Michael Yang has several persons which consistently appear as shareholders in his companies, such as DCLA Plaza and Yang Z Trading Company. These persons are Jason Uson and Yung Kin Zheng. It would appear that Jason Uson, allegedly a Filipino citizen, consistently owns at least 60% of these companies in apparent compliance of our nationality requirement. On the other hand, Alan Lim, Rose Nonolin, a Filipino citizen, identified to be his wife, consistently appears as a shareholder in his companies. In XRL Holdings, Rose Nonolin is 60% owner, again, in compliance with our nationality requirement. Several companies, Piley Holdings Corporation and Piley Estate Group Corporation, appear to be 50% owned by the Michael Yang Group and the Alan Lim Group, respectively. The same individuals, Jason Uson, Yung Kin Zheng, are shareholders of these corporations together with Michael Yang. Meanwhile, Rose Nonolin, Alan Lim are shareholders from the Alan Lim side. Silipin naman po natin itong Piley Estate Corporation. Ano ang Piley Estate Group? Ang Piley Estate ang nagtayo ng Clark Majestic World, a mixed-use real estate development. Very similar ang mga condominium units dito sa mga residential units na ginagamit ng mga POGO employees. The businesses of Michael Yang and Alan Lim seem to always be involved or associated with illegal activities. For example, Nako po, yan na nga ba there are sinasabi natin? reports that the people who were held captive Oh, were found inside the Clark Majestic World. Another company providing the link between the partnership of Michael Yang and Alan Lim is the Philippine Full Wind Group of Companies. Again, Alan Lim is not a direct shareholder of this company. His wife, Rose Nonolin, is. Consistent po yan sa obserbasyon natin na itong si Rose Nonolin is the representative, kumbaga, ng totoong may-ari na si Alan Lim. Similarly, Michael Yang has no direct shareholdings in the company. Jason Lim, Yung Kin Zheng are also shareholders of DCLA Plaza that own a substantial part in the full win. Mapapansin din po natin si Gerald Cruz. Kung atin po matatandaan, kasama ni Rose Nonolin, si Gerald Cruz, sila po ang mga directors ng Pharmaly Biological Company, the sister company of the infamous Pharmaly Pharmaceuticals. Again, these personalities appear as dummies for Michael Yang. Kapansin-pansin dito na parte sa korporasyon ang kapatid ni Michael Yang na si Hong Zhang Yang. Tignan naman po natin ang karakter nitong si Hong Zhang Yang. Sino naman si Hong Zhang Yang? Ayon sa mga report, kapatid po siya ni Michael Yang. He was also identified as the manager of DCLA store of Michael Yang in Davao City. Napaka-interesting po na pumasok ang pangalan ni Hong Zhang Yang sa Qualified Trafficking Investigation in Bamban, Pogo controversy. Bakit? It was reported that Hong Zhang Yang's accounts were linked to the transactions amounting to 3.2
billion pesos, which were allegedly used to finance Hong Sheng. The same Pogo, which was raided in Tarlac and linked to Alice Guo's Baofu Land Development Incorporated. Sa madaling sabi, ka-joint account po ni Hong Zhangyang, si Zheng Yu, na incorporator naman ng Hong Sheng Gaming Technology. So, to make the story short, hawak nyo na lahat ng mga dokumento na yan. Siyempre, ibinabandera nyo yan sa sambayan ng Pilipino. So, anong plano nyo yan? Diyan lang tayo sa House of Representatives. Kasi kung tatayo talaga sa korte yan, nakakulong na yung mga pangalan na binanggit nyo dyan. Tama, mali. Kaso ho, gusto lang ho talaga nilang i-establish yung mga konektado kay Tatay Digong at papunta kay Tatay Digong lahat ng ginagawa ng Quad Committee na yan. Kayo pa ba hindi magpapakulong? Kayo nga dyan, napaka-trigger happy nyo sa pagpapakukontempt. Pagpapakontempt, napakabilis ho ng mga daliri ng mga yan. Ngayon, hawak nyo na yung mga dokumento na yan. Isampa nyo ang kaso sa korte. Tignan natin kung tatayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. I-click nyo ho yung subscribe din ho kayo dun sa PH Trending para pagka nagurgurto, doon nyo ho ako makikita. Maraming salamat po. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.